makatuwiran at dinamikong kaayusang panlipunan. So, kailangan maayos ang lipunan, maayos ang sistema, at merong mga sinusunod na alituntunin para sa kaayusan ng isang pamayanan. Mga palatandaan ng pag-unlad, kasaganaan, at kasarinlan. So, kasaganahan, ibig sabihin ay kaluwagan o kasapatan sa buhay. May sapat o higit pa na yaman, pagkain, kabuhayan, at mga pangangailangan. Habang ang kasarinlan, ang ibig sabihin nito ay kalayaan at kakayahang magpasya at kumilos ng mag-isa nang hindi umaasa o kontrolado ng iba. Kalayaan sa kahirapan, hanap buhay para sa lahat, umaangat na standard ng pamumuhay, at mainam na uri ng buhay para sa lahat. So, ibig sabihin, lahat ay maganda ang pamumuhay. Lahat ay may trabaho at walang naghihirap. Tapat na mga lingkurang panlipunan. Ibig sabihin, lahat ng mga ahensya ng gobyerno na naglilingkod or nagbibigay ng serbisyo sa komunidad o sa lipunan ay sapat ang naibibigay para sa mamamayan. So lahat ay natutulungan at lahat ay maayos ang buhay kasi napaglilingkuran na maayos ng gobyerno na ibibigay lahat ng pangangailangan at natutulungan sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Katarungang panlipunan, so lahat ay nakakakuha ng hustisya, lahat ay nakakakuha ng mga kanya-kanya mga abogado, lahat ng polisiya ay naipapatupad na maayos at walang gumagawa ng krimen para lang mabuhay. So lahat ng hustisya ay naibibigay sa mga mamamayan. Ang pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan ay nakapagtataguyod ng mas mabilis na paglago at pagsulong ng ating ekonomiya. So kaya nga isa sa mga plataporma ng mga tumatakbo sa nasa politika, so lalo na ang mga presidente, isa sa mga ginagawa nila is nanghihikayat sila or isa sa mga plataporma nila is manghikayat ng mga international investors sa ating bansa. So bakit nga ba nila ito ginagawa? Gusto nila na maraming mamuhunan sa ating bansa because aside sa mas magkakaroon ng mas maraming magbabayad ng buwis, magbibigay din ito ng trabaho sa mamamayan ng isang bansa. So ito ay malaking tulong sa ekonomiya. So mababawasan yung unemployment rate at tataas ang kita ng gobyerno because maraming namumuhunan sa ating bansa. Human Development Index or yung tinatawag na HDI. Maliban sa paggamit ng GDP at GNP, ginagamit ang Human Development Index bilang isa sa mga panukat sa antas ng pag-unlad ng isang bansa. Ang Human Development Index or yung tinatawag natin na HDI ay tumutukoy sa pangkalahatang sukat ng kakayahan ng isang bansa na matugunan ang mahalagang aspekto ng kaunlarang pantao, kalusugan, edukasyon, at antas ng pamumuhay. So ito yung ginagamit para malaman kung napanukat kung maunlad na ang isang pamayanan. So sa pamamagitan nito, sinusukat ito kung naibibigay ba sa mga mamamayan at sa mga tao ang mga serbisyong panlipunan. So kapag naibibigay or napoprovide ng gobyerno ang pangangailangan ng mga mamamayan, ibig sabihin ito ay maunlad. So kapag napoprovide ng pamahalaan ang pangangailangan ng mga mamamayan when it comes sa edukasyon, sa kalusugan, at antas ng pamumuhay. So kumbaga mas nagle-level up yung antas ng pamumuhay ng mga mamamayan, so ibig sabihin maunlad ang isang bansa. Kalusugan, ginagamit ng pananda ang haba ng buhay
at kapanganakan. So, ibig sabihin kasi na ibibigay na maayos ang healthcare system sa mga mamamayan. Ipinahihiwatig dito ang bilang ng taon na inaasahang itatagal ng isang sanggol kung ang mga umiiral na dahilan o sanhi ng kamatayan ay panahon ng kanyang kapanganakan ay mananatili habang siya ay nabubuhay. Edukasyon, ang mean years of schooling o ang ibig sabihin nito, ito yung average na taon na ginugugol ng tao sa formal na edukasyon. So kung gaano sila katagal. Expected years of schooling ang mga ginagamit na pananda. Ang mean years of schooling ay itinataya ng United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization o yung tinatawag natin na UNESCO. Batay sa mga datos mula sa mga survey at census ukol sa antas ng pinag-aaralan ng mga mamayan na may 25 na taon na gulang. Samantala, ang expected years of schooling naman ay natataya base sa bilang ng mga nag-aaral sa lahat ng antas ng edukasyon. Itinatakda ang 18 taon bilang expected years of schooling ng UNESCO. So, ibig sabihin, ito yung standard na pinatupad nila na dapat 18 years na nag-aaral ang isang individual. Kasama na dito yung kinder, elementary, high school, senior high school, at up to college. Antas ng pamumuhay, ito ay nasusukat gamit ang gross national income per capita. So ito ay sinusukat kapag tumataas ang national income ng isang bansa. So ibig sabihin kapag mataas ang national income, maraming produkto ang naibenta at maraming mamamayan ang gumaganda ang antas ng pamumuhay kasi maganda ang kita ng isang bansa. Quality Adjusted HDI. So ito ay ginagamit upang matukoy kung paano ipinamamahagi ang kita, kalusugan at edukasyon sa mga mamamayan ng isang bansa. So ibig sabihin, kapag maunlad ang bansa, ibig sabihin na ibibigay na ang lahat ng pangangailangan ng mamamayan when it comes sa kalusugan at edukasyon. So maganda rin yung kanilang kinikita per year or per month. Multidimensional Poverty Index. So ito naman is ginagamit upang matukoy ang paulit-ulit na pagkakait sa mga sambahayan at individual ng kalusugan, edukasyon, at antas ng pamumuhay. So kumbaga, ito yung panukat na ginagamit kung hindi nasusukat o kung hindi na ibibigay ang pangangailangan ng mga mamayan when it comes sa edukasyon at kalusugan. At dito rin nakikita kung hindi ba nagbabago ang pamumuhay ng bawat individual. At panghuli, yung tinatawag natin na Gender Development Index. So ito is sumusukat sa puwang o gap sa pagitan ng mga lalaki at babae. So kung meron pa rin bang uh, discrimination, kung may laganap pa rin ba ito or dito sinusukat yung mga kayang gawin ng mga lalaki at kayang gawin na rin ngayon ng mga babae. At doon na nagtatapos ang ating aralin. May mga katanungan po ba? Kung meron kayong questions, so mag-send lang kayo ng message sa akin. So, may natutunan po ba? Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Bye!